Sir Hans, thank you again for allowing us to interview you and giving us that Yeah, permission. And just a little bit of introduction. Sir Hans was our professor, AVP, diba? Audiovisual production. Back in, I would say, 2009. 2009, 2010, something like that. It's been some time. We're just really curious. I know we kind of talked a little bit before, but we want to delve in more into experiences you've had over the years. Well, our very first question is, can you share a little about yourself, what you currently do, and what shaped who you are today? I'm Hansel. You can call me Hansel. I used to be a teacher, or probably you can upper term for it. I would say lecturer in your college, Assumption Yeah. College, back in 2009. I think it was my first stint in teaching in a all girls institution. So alongside with that, part-time teaching in Assumption and also in College of St. Benilde. Fast forward, what I'm currently doing now is dealing with life, Dealing dealing with with life. life in a sense wherein Mahirap nga yun, sir, eh, yung dealing with life. dealing with life. Yes. Yes, I'm back in Philippines, so I'm trying to find my footing in Denmark to be with my wife there. So now I'm here in the Philippines temporarily. I'm currently doing content, using content for this AI accelerator company based in Portugal. It's a part-time. So doing content for them. Their company is consistent. And the company is near Lemon. The product is consistent characters that they have. So doing content and marketing, promoting them, creating content like those 2D, 3D picture animation type, etc., etc. Currently balancing that with the fact that I need to put my foot and be find ways to settle sa Denmark, Yeah. where my Yeah. wife is. Shit, you are today. I think it's the challenges, life's challenges that I experience, the life challenges that I overcome. Diba sabi in Filipino, Mhm. marami ang pinagdadaanan, diba? Opo. Sa atin, pinagdadaanan. But when you go through such phases, ang kailangan lang natin gawin is pagdaanan. You need to just Yeah. pass by. Huwag kang tumambay. Yeah. Diba? Sabi nga nila. Uh-huh. So, Yeah. I think I had a fair share of life's challenges and problems na na-overcome ko back when I think 2012, I almost died. Heart attack, Oh my God. almost heart attack, cardiac arrest uh, in Oh, wow. Condura Marathon. Yeah. Uh, so I just miraculously survived. Siguro Oh kasi my gosh. magaling din yung doctor on site. So I joined this 42K but I never finished. I almost finished in terms of dead or died. Wow. So I ended up in 28 kilometers after that. No more. I did not finish the race and I was in the ambulance for 5 hours. So that is one of the turning point then sa buhay ko. Afterwards, I went to Singapore. I was there for close to a decade in Singapore. Wow. I did some developer and designer as well as marketing for retail and one of prominent publishing, not just in Singapore but in Mhm. Asia. So I used to handle Hallmark, Crayola, Wow. Tubs, Times Yeah. Bookstore, all in one. So during the pandemic, we also experienced challenges. A lot of my Mhm. family and close relatives passed away during that time. Mhm. uh, then there's nothing that I can do, right? Kasi pandemic. So you're not Yeah. allowed to fly. So Mhm. grieving, overseas grieving alone. And I used to have a roommate back then, but Mhm. my roommate was Chinese, so we can understand each other.
So, Oh. umiiyak ka mag-isa, tapos titignan ka lang niya. Oh. But may language barrier. But yeah, aside from that, Yeah. a lot of challenges like recently, which is my wife was diagnosed of cancer, and thank God na miraculously God healed her, and praying na continuous na yung paggaling niya. And Yeah. until now, we're still in a challenging situation wherein, uh, of course, Yeah. ikaw, married ka rin, you can relate. Mhm. Mahirap para sa married couple na magkahiwalay. Oo Uh, naman. Yeah. Especially when you're trying to figure things out, Mhm. building a family. So those are the Yeah. challenges that made me who I am right now. And Yeah. ang nakakatuwa doon is misis ko kasi overthinker. But I think hindi maiaalis sa mga misis yun. Diba? Overthink. Yeah. Yeah. And ako naman yung tipong, no, 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 things will be alright. We don't Yeah. have to worry. So, we balance each other out. Oh, that's So, good. Para kayong yin yeah, yang. mm, kung siya yung extreme warrior, ako naman yung extreme na not chill, hindi Na rin chill sabihin natin lang. nonchalant. Nonchalant. Well, yeah, yun yung term niya, di ba? But, Yeah, yeah, that's the term now, nonchalant. Yeah. yung sa akin is, ah, kasi siya may pinagdaanan din na Yeah. 4 times na siyang nagka-cancer. Oh, that's rough. Hoping Yeah. and praying, wag na maulit, wag na bumalik. And ako rin, para sa akin, mahirap din yung gano'n. So, I think kung ano ako ngayon is because of my experiences, and Yeah. lahat ng napagdaanan ko prior to this talk that we are having right now, I can say Mm-mm. na wala akong regrets. And I'm thankful na napagdaanan ko lahat yun. Yeah. Uh, we can't have regrets like sa life, Yeah. di ba? Sabi Mm-hmm. nila. Kasi hindi mo naman na mababalik. It's a wasted energy if you regret about something. It's not really gonna do anything. Tapos na eh. Di Yeah, ba? Tsaka yeah. you learn from it and you just move forward. Well, Ah. you only have two options anyway every time something happens. You either react or respond. And those two are totally different things when you think about it. React will be more of emotions, more of not being logical. You just throw it out, your energy away, right? And Mm-hmm. response naman or responding is not necessarily energy being thrown out, or you need to talk, you need to say something. When you try to be Yeah. silent or be silent about it, it's actually a response, right? Hindi ka nag-react, hindi ka nag-ano. That's You true. just Yeah. try to absorb and pass on it, Mm-mm. then process mo. Yeah. Ganun bagay. Our second question is, what has been one of the biggest challenges you have faced in life, and how did you overcome it? And I know you've mentioned a few here and there of challenges that you've faced, but what would be the biggest one? I think yung pinaka, I think it's still happening. Oh, wow. Yeah, I think it's still happening. But overcoming it, I think me and my wife are overcoming it one Yeah. day at a time. Let's put it this way. Now the me and my wife are trying to settle down in Denmark and be together. Mm-hmm. There are a lot of factors, right, playing the background. I can say na challenge then is before I left Singapore, I had the options of staying in my company, but there's a catch. I won't be able to take a vacation break, and I'll be working 7 days a week. Oh, Yeah, God. but I keep my job. I still earn big money, but catch not, I won't have time for my wife. We won't be able Yeah. to see each other. I won't be allowed to fly to Denmark. So that was a challenge, right? So Yeah. me and my wife, I talked to my wife, and we decided na my best decision is
I leave Singapore. Yung bagay na yun, wala nang hesitation. Sige lang, Mm-mm. jump ka lang, jump. So, sige, Yeah, jump. jump. Hirap na mawalan ka ng trabaho. Because before, Of course. nung single ako, ang kinakatakot ko is once na nagkaasawa ako, natatakot ako mag-fail to not being a good provider or mawalan ng Mm-mm. mga para sa wife ko, para masuportahan ko. Yung kinakatakot ko, yun na yung Mm-mm. nangyayari ngayon. So, parang ako, looking back, I'm not gonna say it's not that bad. It's bad, but I know there's something behind the scenes, you know, na para ma-solutionan yung ganitong bagay. So, small wins, paano namin na-overcome? First thing muna, yung Still nagkaroon trying siya to ng cancer. overcome it. Yeah, kasi on. Yeah, nung nagkaroon siya ng cancer na diagnose na. Before pa lang, nung nagde-date pa lang kami, nagka-cancer na siya. But I still continue to choose her and us despite my cancer. Kasi sa iba yan, di ba? Dating pa lang kayo, ay, may Oh. cancer to. To. Yeah. Uh, Yeah. Yung iba parang, oh, bail na ako before I get too deep into this, right? And yeah, kasi yung iba yeah, parang inuunahan mo na eh. Like, oh, I don't want the heartbreak. So, I'll just yeah. go. Parang ganun. Parang yun pa lang, sige, in the first place, love is always a decision to make. It's not just an emotion. Yun yung tingin ko. And yun din yung para Yes. sa akin is Yes. Totoo po yan. guided ng Bible. Love is patient, love is kind. You know? Love Mm-hmm. doesn't keep count of Yeah. wrongdoings and such. Those kind of things. Yeah. So, na-overcome namin yun. Gumaling si Mrs. Kinasal kami. Nagkaroon ulit siya ng cancer. So, parang sa akin, lalo na sa Mrs. ko, ano to? Another challenge na naman. Right? But I never Yeah. stopped believing and hoping na God will move, na God will heal her, which Yeah. God healed her. So good news yun. Nagse-celebrate kami ng cancer-free siya. Ako nasa Singapore, siya nasa Denmark. Magkaibang oras kami. Lagi. Sumisigaw Ah. ako. Kaya umiyak ako dun sa kwarto. Nung kinasal kami, yes, we're grateful. That's another win. Kinasal kami. We're together. Yung closed family namin, nandiyan sa amin. Mm-hmm. That's a small win. And now that we're apart, there are small wins na sinaselebrate namin. Like, recently, I was there. Last Mm-hmm. August, we managed to celebrate her birthday, belated birthday. And then ako, yung birthday ko, na-celebrate namin together. That's a small win, right? Another small thing is, small win na nangyayari ngayon is I'm learning her language, which is Danish Yeah. language. So another small win for us is this one, the one that I doing a part-time job with, creative freelance. It's a small win. I Yeah. know there are challenges na mahirap, but then again, if yung mindset ko is, ako ang hirap nito, ay naku, hindi ko to kaya. Yung nakakalimutan Yeah. mo ng maging grateful sa mga blessings na Mm-mm. meron ka, yun ang mahirap. So, Mm-hmm. sa mga instances na just, eto na lang yung sample na nag-reconnect ulit tayo. That alone is Mm-hmm. also a small win, you know. Uh, Nakakatulong ako, win-win situation, kumbaga, that kind of thing. I don't take those kind of things for granted. Especially coming from Mm-hmm. a perspective na ang buhay is mabilis lang. Hindi natin hawak yung buhay Mm-hmm. natin eh. Kahit anong healthy mo, kahit anong gym mo, kahit anong kain mo ng healthy foods. Yeah. You can't take life for granted and dapat di mo rin pwedeng take yung mga small wins in life for granted. Kasi small wins, pag samasamahin mo, will result into what? Big, right? Big wins. Yeah. So, yung question na yun, I think currently or presently, I'm in a challenging situation. But challenging as it may seem, right path naman kami on winning. Yeah. Daily wins, celebrating daily wins, so to speak. Yeah. Yeah. Pero sir, I wanted to follow up on that. Have you always had this mindset na yung kumbaga lagi kang positive and then you always think about na oh kaya to.
Have you always been optimistic or was that something na tawag dito, yung na-train mo yung sarili mo? Kasi like for example, yung ako, I wouldn't say I've always been optimistic. In fact, I was Hmm. the complete opposite. And then talagang it was a matter of conscious decision for me, regular conscious decision, awareness kung sino ako ngayon. But kayo po ba, have you always been that way or were there also things like specific turning point? Kasi yun na rin yung next question eh. Parang may specific turning point ba dun sa life mo na parang, aha, like I think this is the perspective or yung life path. Meron ka bang ganun? Then hindi ako yung positive person. Ay, yung turning point nung kung ano ako naging positive person or naging optimistic, pwede natin din sabihin na we can say na I learned how to focus on the things that I have control over with Mm-hmm. Yep. and let go of the things that I don't have control. Back then, hindi. Before, I think yung turning point ko is yung tumakbo ako ng Kondura Marathon. Kondura Skyway Marathon. Yeah. I think 2012. Yeah, 2012. Yeah. Kasi yun yung first Kondurang Skyway Marathon. And Mm-hmm. apparently sa news, may namatay. Pero hindi ako. Hindi ako. May namatay. Ano? May namatay. Yun yung balita na. So before that, ako yung medyo happy-go-lucky. But hindi ako yung positive or optimistic na tao. Mm. Lagi ako may negative na Mm-hmm. nakakabit sa kahit ano. Yep. Ako rin yung tipong I cursed a lot back then. I cursed a lot. Hindi ko magmura nun. Yung nilalaan, kasi yung temper ko nun, mabilis uminit ulo ko. Sa drive, Yeah. pagka-drive, except sa teaching back then kasi kailangan mo talaga ng patience eh. Pero sa ibang mga Yeah. bagay, wala, mabilis uminit ulo ko pag kumakausap ako ng client noon sa work, pagka sa mga kaibigan ko, pag uminit ulo ko. Lagi akong galit pag nagsasalita ako, tumataas yung boses ko, ganun. But after nung incident na yun, doon nagbago yung buhay ko kasi doon ako naniwala na totoo yung near-death experience. Na Wow. totoo yung nakikita natin sa movies where nagpa-flashback lahat. Talaga? Umalis ako ng bahay, I left the house 12 in the morning, 12 midnight para pumunta sa race. Tayong mga Filipino, right? Or when we go somewhere and leave the house, tapos yung parents natin nasa bahay, tayo nagkikiss tayo sa kanila, di ba? Hindi ko Yes. ginawa yun. Hindi ko ginawa yun. Alis lang ako. And then I feel so cocky and like 42 to. I took months of training and condition ako. Ganun Mm-hmm. To ako do it. ka-confident. But during the race, inas na pwede palang bawiin yung buhay mo sa'yo. Yung ganun. So lahat nag-flashback. Nag-flashback, nakita ko yung sarili ko kung paano ko umalis ng bahay. O na different Oh, POV. oh, wow. Oh, it's like you're watching yourself. Like from a Yan, third person nakita ko point yung of sarili view. ko. Oh, Nakita ko wow. yung sarili ko na nasa wake. If you're familiar sa Don Bosco Church o yung, not Don Bosco Church, yung church sa Greenbelt, yung sa Greenbelt, yung Oh, chapel doon. yes, a green belt. Yeah, yeah, the chapel there. Nakaburol daw ako doon. Nakita ko yung sarili ko na yung mga friends and families ko nagbibigay na ng eulogy sa akin. Oh my God. Ganon. And then nag-snap out ako lahat. Pagka-snap out, nakita ko na lang the only light that I can see doon along Uh, EDSA Skyway was yung ambulance. Tapos yung ilaw ng ambulance, street light, nakatutok lang dun sa ambulance. Yung para bang oh, pinagagay. oh, wow. Yes, parang may spotlight. Ganun. Tapos, nagpe-pray na ako na, Lord, ayoko pang mamatay. Just give me the energy to reach and go back doon sa ambulance. Ayoko pa. And nung pagpunta ko doon, nagsasalita ako, but
yung yung tongue ko is sabi ng doktor naka-atras na. Pero nagigets Yeah. niya ako, which is so amazing. So what he did Wow. was, pinaupo niya ako, pinapasok niya ako kaagad sa ambulance. Pinahawak niya yung cellphone ko sa akin. Nung time na yun, BlackBerry pa eh. Mhm. BlackBerry pa yung mga phone. Sabi lang ng doktor sa pagkakaalala ko, sinasampal niya ako, huwag kang matutulog, huwag kang matutulog. Take deep breaths. Pinasalpak niya na ako ng oxygen. Huwag kang matutulog, text mga friends mo, basta mag-text ka, keep your mind away, huwag kang matutulog. Mhm. Ako naman para akong lasing. Yan, huwag kang matutulog. Mhm. Nasa 2 hours tapos na gano'n ako nung doctor or yung nurse din na Yeah, eto ginigising naka-survive ka para ako. hindi ka matulog. Yeah. Oo, so 5 hours nandun ako sa ambulance. Hindi rin kasi makahandle yung ambulance, though yung ambulance is equipped, pero hindi sila makaalis kasi ang daming racers, Oh runners, I my mean. God. So yun yung unang turning point ko. Kailangan na baguhin yung buhay ko. Kailangan ibahin ko na yung Yeah. mindset ko. Pero hindi pa rin ako totally nagbago, you know? Yung second is when I went to Singapore, uh, just to spend a vacation sa cousins ko na doon nakatira. Ay sabi rin ng cousins ko, di ba since wala kang trabaho, bakasyon ka muna Mhm. dito and try mo magpasa ng mga resume. Parang ako, siguro magandang idea rin yun. Wala akong friends, try to start new life. Tingnan ko yung kung Mhm. paano ako, siguro may something akong bagong makukuha ang perspective, pag-uugali, pag Mm. wala na ako sa comfort zone ko. I think, or not just think, but that Singapore experience also made a remarkable change sa akin. Kasi sa lahat ng pinag-a-applyan ko, ang tumawag. Yung point na yun, wala akong na-depress, no? Feel ko na ayokong maging pabigat sa family ko. Ayoko rin naman ng walang silbi. Okay, gumraduate ako, nagtapos ako, tapos bigla akong walang mawawala ng trabaho, gano'n. May mababalikan ako, pwede akong magturo, pero ayoko nang magturo, parang hindi na ako nandun sa track na yun eh. Yun yung feel Mm. ko. Yeah. Ako 1 week na lang, mag-e-expire na yung allowed stay ko sa Singapore. Miraculously dun sa 1 week na yun, nag-pray ako, ganyan naman ako nagtrabaho. Then, sobrang depressed ko, tulog ako. Dun sa pagtulog ko, hindi ako Bible person that time. Though I pray, but never ako memorize ng Bible verse except for God so loved the world, He gave us, John 3:16, di ba? So, Halos lahat tayo, we all know that. Uh, yes. pero nung pagtulog ko na yun, in my dream, sa isang place ako na sobrang liwan, ang relax. Sobrang relax. Tapos, may nakita akong dove na puti na nasa ground. Mhm. Tinitingnan mo yung dove parang ako, ang ganda ng dove, ang laki, ang linis-linis, ang puti. Ano siya eh, striking siya eh. Very vivid yung dream. Striking siya kahit cloudy, maulap, relaxing. Mhm. Then nakita ko siyang umiinom ng tubig dun sa lupa. So sabi ko, ay, ang cute, umiinom yung dove. So ano lang ako, relax lang, pinapanood ko siya. And then, dun sa Mhm. ano na yun, may narinig akong voice. Yung voice, hindi ka matatakot, pero mafe-feel mo na sumunod, gano'n. Mhm. Hindi siya that kind of voice. Ang Yeah. lalim, ang solid ng voice. Relaxing, hindi ka matatakot, pero yung feeling mo, I need to follow and obey that kind of voice. Yeah. Yung voice Oo. na nagsalita, ang sabi lang, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory." Tapos nag-snap ako, gising. Paggising ko, naupo Mhm. lang ako. Sabi ng pinsan ko paglabas niya sa room niya, "Anong ginagawa mo, Hansel? Ang aga mo gumising, eh, Sunday." Sabi ko, "Ate, during that time nakikitulog lang ako sa living room ng pinsan ko sa Singapore." Sabi niya, sabi ko,
ate, may napanaginipan ako eh. Ah, teka, gugugil ko, na-memorize ko yung sinabi ng panaginip ko. Kinuwento ko sa ano yung experience. My Tapos God, pagkita ko dun sa ano, wow. Bible verse. Bible Kinikilabutan. verse yan. Correct. Bible verse na Jeremiah 29:11. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory. So hindi ko magets yun. Buong araw iniisip ko yun. Mm. Ako, ano yun? Nagdasal lang ako kay Jesus na ng gabi bago ako matulog. Iiyak talaga ako na. Ayoko na. Kasi Mm. parang bakit ganito? Yeah. Back then, may business ako sa Philippines. Nalugi, nagkalokohan kasama with friends. So sunod-sunod. Tapos, ano Yeah. sabi ko, ano na Lord? Ano na next? Pakinggan mo Yeah. naman ako. Dasal ako ng gabing yun. Tapos yun yung nakuha kong message. And then I think 2 days. 2 days before I leave Singapore, may nakuha akong tawag. Oh May my God. nakuha akong tawag in a Singaporean who speaks fluent Filipino. Wow. So, What? nagtagalog siya. Yeah, Tagalog siya. Pero, is this Luansel Gonzalez? Again, yeah. So I'm calling on behalf of Times Publishing. We would like to invite you for an interview on Monday. I'll be leaving Singapore Tuesday. And then he spoke in Tagalog and said, walang problema yun. Walang problema yun. Basta punta ka lang Monday, ha? Ano yun? Oh, Wait, oh Pilipino. my Sabi God. ko, wait, Pilipino ka. Sabi ko, Pilipino ka? Sabi niya, no, no, no. I just know how to speak Tagalog. I'm not Filipino. I'm Singaporean. Galing naman. So, yeah. Sabi ko, then, yeah. So, I went to the interview. And yung interview na yun, hindi siya yung interview na sobrang totally different. Ang kaharap ko na is yung general manager and yung operations manager. Nandun Wow. lang ako para kausapin nila, para gawing formal lang. Napili na nila ako before pa. Hindi ako So you didn't nagpasa even ng really do an resume. interview. You were already chosen. Yes. Ganun kagaling. Ganun kagaling. Oh my Hindi din ako God. nagpasa sa kanila. Ang pinagpasahan kong resume sa Singapore is a educational institution. Raffles Education Institution. Yan. Yun ang pinasahan ko. Yun, Mhm. tumawag sa akin pero nagdadalawang isip ako, should I go back in teaching? So, dinagma ko lang yun. Pero ito, hindi ako Ah. nagpasa ng resume. Sila ang nakahanap sa akin. Paano nila Nahanap nila ako dun sa job street. Doon nila ako nahanap. Wow. And sa akin nun, out of Grabe. dami, di ba? Out of maraming applicants. Bakit ako? Hindi ako nag-apply. Mhm, mhm. Tapos nung in-interview na ako, wala na. Alam, natapos lang, okay, then I will tell Weekend is that HR na kumausap sa amin Tagalog. I Mm. am gonna tell Weekend that we want you and we'll wait for your working visa probably next month and we'll see you on September. Lang yun kasi sa Philippines, dadaan ka pa sa ilang scenarios, di ba? Ilang interviews. So, Yeah. yun yung turning point. Ang dami kong natutunan sa mga bagay na yan. After that, parang inopen ko yung sarili ko. Hindi ako Yeah. yung may hawak ng buhay ko, kayo. And I Yeah. know life will be full of challenges even when I surrender myself to you, even when I try my best to put you at the center. I know marami pa rin challenges, pero alam ko nandiyan kayo para sa amin, para sa akin. So kung ano man yung magiging Yeah. challenges sa buhay, I know you are there with me, for me, and not against me. So yun yung naging turning point ng buhay ko. Even if until now, mahirap ang buhay, okay lang. Kasi alam ko Yeah. naman na hindi naman permanent yung phase na ganito. I know Mm-mm. there are lessons that needs to be learned in order for me to go on the next level. It's always like that. And wala akong regrets. It's very similar kasi yun nga, parehas tayo na parang we weren't really
optimistic. We weren't like that. We've had to go through something para maging kung sino tayo ngayon, you know? Yeah. And I think talagang yung challenges, totoo yan. Oo, at that moment, pag nararanasan mo siya, parang, like, ang hirap nito, ang sakit. Pero may purpose talaga eh, no? Talaga siyang Yeah, may meron, purpose. meron. So, yeah. Kasi, That's good. iba sa mga sabi nila, mahirap daw yung mga taong positive lagi. Hindi Oo. naman natin sinasabing positive tayo lagi, but we just Yeah, oh yeah. learn. Yeah, we just learn how to handle things na kung may mangyaring hindi natin gusto, Mm-mm. we need to accept it. We need to process yung emotion natin dun sa bagay na yun. But let's not forget na mayroong magandang mangyayari after this. Hindi naman siya toxic eh. Actually, Mm-mm. mas mahirap pa nga is if naging chronic negative thinker ka. Ang hirap nun kasi it affects yung entire body mo. It affects yung mindset mo sa lahat ng bagay. It affects yung mood mo. Diba? Yeah. Na-stress ka. And sabi nga, stress is number one killer, di ba? Yun yung masakit. And Mm-mm. ito naman, hindi ka naman sinasabing optimistic ka, but yung optimistic mo is negative way of being an optimistic. No, no, no. Optimistic ka Mm-mm. wherein you accept yung mga bagay na wala ka talagang control, accept mo, ngitian Mm-mm. mo, di ba? Hindi na. Mm-mm. Tuloy ang buhay. Yeah. Life Yeah. goes on. There's no point of you crying about it and tomorrow iyak ka ulit. The next day iyak ka ulit. Wala eh, Mm-mm. di ba? Mm-mm. Hindi mo rin naman pwedeng uh, hayaan yung sarili mo nasa ano ka lang, nasa Yeah. malungkot na posisyon, right? Well, we've tackled yung mga challenges. Now, ang next question natin is, what accomplishment are you most proud of and why? Most proud is I started my own company back in 2006. I graduated Wow. 2004. Uh, then I managed to start my own business together with my fellow batchmates, blockmates in 2006. It lasted for 2010. It failed. It failed miserably and drastically. But it is an accomplishment kasi not all or not everyone can go through such painful process and at the same time, hindi lahat kayang mag-risk. Hindi lahat kayang Totoo. sumugal ng ganon kalaki. No? Mhm. Mhm. 2006, nakapagtayo kami ng business. Una sole prop. In less than 1 year, naging siya, incorporated. Wow. Naging incorporated kami magbabarkada no. Natuwa na kami. We earned something. Yay! Celebrate! Yay! Pizza dito, pizza doon. Woo! It lasted until 2010. Then we had to close the business. But ganun talaga. Startups are meant to fail in some ways. But after failing, you need to brainstorm again. Prototype, idea, and then nudge. That kind of thing. It's always like that. Mhm. Bakit ako masaya na nag-fail yun? Kasi I learned so many things sa business na hindi ko naman talaga natutunan sa school. Kasi ang school, Mm. confined ka sa square, Yeah. confined ka sa box, di ba? But this one, really life challenges yan. Accomplishment yun. Na, kaya ko pala to, kaya pala namin to. Tama nga yung sinasabi ng karamihan na don't put up a business na kasama yung mga friends mo dahil magkakasiraan kayo. One of my accomplishments din yun. And also, one of the biggest also is being married with utmost confident, I would say, na being married to the right person. Yes. Yung person na God sent. I Mhm. had so many relationships back then. Boyfriend, girlfriend, seryoso tayo. But then again, iba pa rin yung mindset
yung time na yun na growing up, right? Or let's say growing up, young adults. Yeah. But this time, yung being married to someone that do us part for better or for worse. For me, yun yung accomplishment. Kasi, yes, sa mind ko, gusto ko at plano ko at bala ko talaga naman na ikasal. Magkaroon ng sarili kong family. Sa iba, hindi ganun kadali mangyari yun. Katulad sa akin, time na yun. Kasi I was living in Singapore and my wife is in Denmark. So, long distance relationship, di ba? Paano mo i-work yun? Hindi lang long distance. The time difference is real, right? So, na-workout namin yun. And yun pala, ang laking accomplishment na yun. So, ang sarap sa feeling nun, kahit na marami kaming challenges. So, those two, I think those two. And what is something you're passionate about, and how has it influenced your journey? Passionate about. I think yan yung hinahanap ko ngayon. So, meron naman, which is yung keeping myself grounded. And at the same time, not losing myself sa feet ko. To be honest, hindi ako nagsisimba. Simbahan na. Nag-stop na ako. Not because I don't believe the Catholic Church or what. But mas nakukuha ko siya. Yung mas nasosolidify yung relationship ko kay Jesus through Bible and at the same time attending Christian fellowship. But hindi pa din ako, what you call that, baptized as Christian. I'm still Catholic, but I'm practicing yung Christian way. Doon ako naging passionate until now. And I share Bible and motivation stories, kind of thing. Meron din ako social media na post lang ako ng mga Bibles related encouraging Bible messages. Kasi alam ko, I'm not the only one who also needs the Word of God. Yeah. Meron pa marami dyan na Yeah. ay pinagdadaanan din. Right? Also, yung passion ko to help din yung mga nangangailangan. Not necessarily financial. Aware ka naman din even if you're living in the States. Yung nangyayari sa Philippines, yung corruption. Very vocal. I joined the EDSA rally nung high school ako. Yeah. Tapos after that, may rally pa din. Nag-join ako doon. Very much passionate about also on helping in my own way to fight yung mga ganyang corruption. Kasi kung sa buhay, kahit ang goal natin is to live overseas, outside of Philippines, at the end of the day, babalikan natin yung country natin, di ba? Either for vacation, long vacation, or what. Pero syempre, gusto mo makita yung country mo na umayos, di ba? Oo naman, yeah. So those kind of ways na improve ka. Very passionate ako sa ganun. And at the same time, passionate ako in sports. Helping whatever sport. Like when I was in Denmark, every time I was in Denmark, I volunteered to coach yung under-17 ng isang basketball organization doon, the Stroke Lions. So, very passionate doon. Doon na, may instance na kala nila bata ako. Kasi under-17 sila, pero they're taller than me. So, tatang sila. And then, syempre, under-17, some of them are not exposed to seeing colored person, no? Doon sa area namin. So, curious sila. Because I don't know their language. I speak English. And then some of them already understands English kasi sa natatake na nila. Pero ang dami na curious na question. Where are you from? Where is Philippines? You're already 40-year-old? Ganun ba? Can you even play? We're taller than you. And also self-discovery. They say na once you hit 40, welcome to the club, you know. And if I'm trying to find my way on how to be more mindful, be more passionate in whatever it is na meron tumating sa akin without losing also yung pagiging grounded. Yung ganyang bagay, ang misis ko rin na nagturo niyan na nag-date pa lang kami. At any given moment, tingin kunin yung buhay natin. Appreciate natin yung anong meron tayo. We cherish the time that we have here. We do what we can to make our lives better. And at the same time, yung people na nakaka-encounter natin, we encounter,
to make their lives better as well, without also stepping into someone. What's the most valuable lesson you've learned through your experiences? And we've been talking about ang dami niyo pong A lot, no? experiences. Ano yung pinaka-valuable lesson doon? I think to not give up, even when the things are hard or the challenges are too high for you to overcome, and you feel na things are not going your way, don't give up. Pinaka maganda dyan is always look on the silver lining. Meron yan eh. Meron at meron yan. Yung rain is temporary lang yan. There will always be rainbow after the rain. Wow, sakit burner. Yes, honestly, sometimes hindi mo agad makikita yung silver lining eh. It takes years for It you to takes years. really see, kaya pala to nangyari. It like, 3 years later or something. So, yung minsan, pag kami nagsasabi sa'yo, oh, yeah, things happen for a reason. And I know people get annoyed when you say something like that. Kasi nga, parang, oh, you're over, hindi mo ko Triggered sila. naiintindihan. Diba? Parang ganon. Pero kasi totoo siya talaga. You may not know it right now, na parang things happen for a reason, meaning kahit hindi pa ngayon, pero at some point in time, meron talaga may purpose. Yung iba lang kaya siguro nila nasasabi yun without judging them. It's because hindi nila makita yung bagay nun kasi sarado pa sila. If they hear those kind of words from someone, feel nila, oh, ina-atake ako na. Parang ini-invalidate natin sila. Yes. Pero sabi nga rin nila, dapat connect natin doon yung each of us, meron tayong sariling grace. Diba? May sarili tayong path. Iba lang probably yung timing nila sa timing natin. So kaya probably feeling nila, oh, this person is trying to invalidate what I'm going through right now. If a person siguro is grounded, mga bagay, and open talaga at naniniwala sila na these too shall pass. And there's a greater reason on why this thing is happening to me. Probably, mas gagaan yung gano'n nila. Gagaan yung thinking nila, mindset nila. Yun lang siguro yung mga masasabi ko dyan. Kasi I'm still considered young, even if I'm 42. Pero depende pa rin sa pinagdadaanan ng tao. Meron nga dyan, girl pa. Right? True. But the way the person thinks is like, oh, mind blown. We're not saying na totally woke, but that's kind of thinking. So, yun yung mga bagay na nakakatuwa na kailangan din natin dalhin sa buhay na always look the bright side of life. Hindi pwedeng walang magandang mangyayari. Ako ganun eh. Every time I wake up, by my meditation, mag-meditate ako pag umaga through prayers and such. And then, pagkatapak ko sa sahig, kaya sasabihin nila na, okay, I'm expecting something great, something good. Tapos pag matutulog ako, ano yung good? Small things. Yeah. Uwi ako ng bahay, ng safe. Sabi nga nila. And in the book that I haven't read, yung gratitude, attitude, many things na dapat naman talaga tayo maging grateful for. Or pag gano'n, natutulog na ako, grateful ako kasi nasa magandang shelter ako. Yeah. Hindi ako natutulog sa labas. Grateful ako, nakauwi yung asawa ko ng safe sa bahay, kahit malayo ako. Grateful ako kasi may nakakain ako. Di ba? Daming grateful. Grateful na nakausap ko yung friend ko, nakakausap kita, grateful ako sa mga bagay na healthy ako, nakakahinga pa ako. Yeah. Nakakita ako, ang dami. Ang dami. Those things, nadineglect ng iba. Na hindi naman natin, syempre, sila dapat husgahan. Pero yung mga taong ganun, darating din sila sa face na kung nasaan tayo. Parang ganun ang tingin ko. So, I think one of the traits for being grounded also is being mindful. Yan ang tutunan ko na sobrang tagat. For being mindful also is one of the traits na ganda meron tayo. Because being mindful also means na you are aware. Being aware also means a lot. Kasi ang daming branches yan. Na naging aware ka sa lahat ng bagay-bagay.
aware ka rin sa mga sasabihin mo, sa kapwa mo, sa sarili mo. Diba? And when you speak, when you talk, we all know that words are very powerful. It can make or break someone's spirit. Mm-hmm. Pag aware ka, mindful ka, kung ano yung lalabas sa bibig, maingat ka rin. Mm-hmm. Ganun bagay. So, yan, years ko natutunan yan. Dati imo-imo ako eh. Yung mga panahon na, kailangan. Pagka na-heartbreak ka, sabayan mo, mood mo, imo na rin, di ba? Pakinig ka ng mga second-hand serenade song. Ganun bagay. Mga dapat always be grateful, be mindful, mawawala ng faith kay God. Kasi yun ang malaking factor. Yeah, I Regardless of agree. kung ano man sect, Catholic, Christian, what, Mm-hmm. Yeah, there's a higher higher superpower power. na nag-guide sa atin. Kung sasabihin control, kasi lagi tayong may free will di ba? Yeah, It's just a matter of how do we go or how we react and yeah. such. Yun lang yun. Who or what inspires you to keep moving forward even during tough times? Oh, my wife. Nasa Denmark Mm-hmm. ako just recently. She's very frustrated sa akin. Minsan nangyayari sa amin. Mm-hmm. Kasi wala akong work and yung funds, nagdi-deplete. And I was there also to learn and i-apply yung Danish language. But every time may na-encounter ang friends niya, ako makausap sa akin ng Danish, I try but meron talagang block eh. Ganun. Anong connection ito na sa question na to? Umabot sa point na one night nag-usap kami. He shared to me how embarrassed, frustrated, about to give up sa mga nangyayari. Hindi mo matutulog na lang kayo mag-asama. Tapos nag-open up siya ng ganun sa'yo. Lord, wait lang, di pa ako ready. Parang ganun bagay pa. Siyempre, bilang husband, if sa ibang husband yun, the husband will react emotionally, the husband will feel tact. You know? Yeah. Kasi ako, hindi ko man sinasabing perfect husband ako. Pause muna ako sa mga sinasabi niya. Nainig ako kahit yung ibang nasasabi niya is masakit. Pero kailangan akong intindihan na those words are coming out of frustrations. Kasi nasasaktan din siya sa nangyayari. Yeah. Hindi niya miningin yung sinasabi niya out of disrespect sa akin, out of hindi niya ako love or what. Mm-hmm. May pinanggagalingan yun out of frustrations, out of love niya rin sa akin. Yung mga ganun bagay. So I listen. Mm-hmm. And then I open up. Lahat naman siguro ng babae alam na hindi na karamihan sa mga lalaki are not expressive or not open when it comes to emotions. Mm-hmm. So, yung moment na yun, sabi ko lang sa asawa ko, I told her, you know what? Since I lost my job, and from that point till present, I've been sending countless or numerous job applications here and there, only to receive rejections after rejections. You know what's going on with my mind? I feel like nothing, useless. And back of my mind, I really want to just vanish because I too feel frustrated. I too feel embarrassed because I'm supposed to be your husband who provides, and not this kind of husband wherein I'm down. I have nothing to give except be there for you and support you. And then she just paused. And I told my wife na, you know what, I'm not giving up sa mga nangyayari sa atin. Giving up on life, it's because of you, because of our family, our parents. I'm not giving up because I know that this phase won't last. But I just need to last. I just need to endure. Just so you know, what's going on sa mind ko right now is, wow, ayoko na. Ganon yung thinking ko ng time na. Pero inopen up ko sa asawa, umiiyak ako. Sabi ko, hindi ko magagawang maging nandito. Wala ka. Kasi I am motivated and trying to endure things because of you. Kasi kung ikaw na-endure mo yung cancer, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, I know. 4 na beses. Tapos ako magrereklamo ako ng ganito. Mm-hmm. Kaya ko, wala akong karapatan magreklamo. Wala rin akong karapatan na sabihin ko sa sarili ko, ayoko nang mabuhay. Ganon. Sabi ko, I know the reason why
nasa situation tayong ganito is also a test for me on how faithful I am kay God. And I'm doing this kasi alam ko na sooner or later, ako naman yung magpo-provide for us, that I just don't give up sa buhay. So lagi, from there point, sinabi ko sa asawa ko, what keeps me going in life is you. And also the promise of God na these too shall pass. I just need to learn the lessons as I go along. Yan, going back, yung lessons hindi pa natin alam talaga. Yeah. The gospel. What are your goals for the future? Or what are your goals or dreams for the future? Goals is attainable. We have control over goals. One of my goals is to be able to retire, kami ng wife ko, to enjoy life. Perhaps to come up with a business that is helping people. My wife, I know my wife's goal is to have a charity to help other people na may cancer din. Kasi malungkot doon. May cancer ka, malungkot. Tsaka in Western countries, pag tumatanda, nag-iisa. Diba? Mga ganong bagay. Lalo na pag may sakit. Bagsak is caregiver. No? Kind of thing. One of the goals also, again, retire, have a business, help others in whatever way that we can. Dreams. And dreams na is to have our own family. Yan ang cons pagka late na nag-asawa eh. Ganun. But I kept telling my wife nothing is impossible. May science naman na provided ni God. Yeah. But acceptance is another issue or another thing that needs to me and my wife. Pag hindi talaga, accept. But life goes on, no? So those are the things, goals and aspirations is also to have our own family, build our own business, to retire. Goal ko is for me to be able to tour my wife sa Philippines sa kung saan man. Oh, that'd be nice. To introduce her Philippine culture. Siguro yung mga simpleng bagay lang naman ngayon, yung goals and dreams na dati kasi materialistic. But now, believe me or not, when I look for a job or a part-time or a remote work, yun ang habol ko na lang, remote work. Habol ko is work-life balance. Remote work, hindi ko nahabol na maging CEO, maging CTO or whatever, senior or higher. Siguro para sa akin, graduate na ako doon. Tapos na ako mag-chase ng mga position. What I'm chasing now is earning a life more than just a living. Kasi life, ang dami sa life. Yung living, dyan lang yan eh. Anytime pwede kang kumita eh. Diba? But when you say earning a life, it takes you a lifetime to earn a life. Mahirap naman, sub ka na sa trabaho. 20 years. 20 years ako nagtatrabaho. Yan. Tapos, hindi mo naman in-enjoy life mo. Life is a blessing. Yun yung goal namin mag-asawa, is to enjoy life while we're still around, while our parents are still alive. Ma-enjoy niya rin yung parents ko kasama niya. Simpleng goal. Ngayon, natatawa kami mag-asawa. Pag nagkita kami, anong goal namin? Manood tayong sine. Mag-date tayo. Ganun. Simple. Experience lang na maglakad kami kada gabi together. Nag-uusap tungkol sa buhay. No longer material things. Material things are bonus. Aminin ko man sa'yo, kailangan natin yun. But tingin ko ngayon is bonus na yun. Kailangan natin ng pera. Oo. Bonus, yeah. Hindi ako magpapaka-plastic na. Hindi ko kailangan ng pera. Yeah. Kailangan natin ng pera. Kasi yung pera, yun yung parang gas ng buhay natin. Yes. Very, very important, actually. So, I think yun yung goals ko. And dreams and aspirations for us to retire together, have our own business, and pagka may business namin, goal namin is to help other people as well. Next one is like, what advice would you give to someone who is going through a tough time or, tough time chasing their dreams? Parang alam ko na brush. I think sabihin ko lang, keep pressing on. Tough times don't last. Yeah. But tough people do.
Ah, I love that. Diba? Oo. Tough physical Mm-mm. aspects. Kailangan tough siya spiritually, mentally, emotionally. Yeah. Matatapos at matatapos din niya. Yeah. You could share one message with the world. I know that's Wow. very broad. Or What would it be? That's what learn to be kind. I love that. Mm-mm. Ka, tingin ko nandun na rin yung love. And yung Yeah. love is of loving, showing Mm-mm. love. So, dami ng mga siraulong tao ngayon. Mm-mm. Kaya naman din siguro naging siraulo yung mga tao nila kasi at some point ng buhay nila, naka-encounter sila ng rude na tao Yeah. na nasira na yung perception nila sa Mm-mm. mga tao. Yeah, it pays to be kind. Yeah. And remember, they always say, being kind is free. You don't really need anything, right? Oo. When you show kindness also to somebody or someone, don't expect something in return. It's like Yeah. paying it forward. Mm-mm. Kung may nagpakita sa'yo ng maging mabuti, pakitaan mo ng isuklit mo sa iba. Yeah. Pay it forward. Mm-mm. Yun lang siguro, learn to be kind. Yeah. Because ilang yan, tuloy lang ang buhay. Well, sir, thank you again for thank you for spending the time and sharing us your story. Minsan ang hirap na mag-share ng story, 'di ba? Pero you were very honest. Were vulnerable the entire interview and you were not afraid to share that. So, thank you. Open book lang. Oo. Ako ganyan din You're ako eh. welcome, you're welcome. Ganun lang.